Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong rally. Ito pong rally na sinasagawa po dyan po sa EDSA. Ito pong mga dilawan, mga dilaw at taong simbahan at syempre nahandyan pa ang grupo po ng mga makakaliwa di umano. At syempre po yung sinasabing mahiya naman daw sila. Mahiya naman kayo. At ang korupsyon daw po ay dapat panagutin. Pero may banat din po ang isang obispo, ang bishop po na si Jose Colin Bagaporo ay binanatan din po sila na mga magnanakaw. Unahin po muna natin ito po mga nagrarally. At syempre po, lagi po nilang idinadamay ang Vice President, mga kababayan. At syempre alam naman po natin ang layunin nitong mga rally na ito. Ito po ay para po sa kanila ito, sa kanila pong pangsariling interes. Hindi kaya, lalong-lalo po ang mga dilaw, pink at liberal, at nahandyan pa ang mga makakaliwa di umano. Alam mo na ang layunin. Dahil nga po, hindi nila magugustuhan na isang Duterte ang manungkulan sa ating bansa. Dahil bistadong-bistado na po silang lahat. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito at panoorin at isunod po natin si Bishop. Acting President Volk Bohol said their group continues to call for justice, accountability, and fulfillment of the government's promises to hold those involved in the flood control scandal liable. The group also urged the government to deliver on its commitment to put so-called big fish behind bars. Bohol specifically cited the Office of the Ombudsman's earlier announcement that it would file charges against former House Speaker Martin Romualdez over his alleged involvement in a kickback scheme linked to the multi-million peso flood control scandal. Tuloy-tuloy yung panawagan natin na mahiya naman kayo dahil mag-iisang taon na po yung pangako na may mga makukulong na malalaking isda. Unang-una pong punto po yan. Mismong ang tumatayo pong presidente nagbitaw ng salita na ito noong isang taon. At next month, SONA na naman. Taong bayan naman po ang sumisigaw na mahiya naman po kayo. Nasa na po yung malalaking isda, nasa na po yung mga pangakong ikukulong ng Mayo, nasa na po... Yan po mga kabayan. Bohol added that the Ang tanong, nasaan po yung mga kaalyado nito? Mukha yata hindi umihiyaw. Hindi yata naghihiyawan sila Risa Hontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Laila de Lima, si Trillanes, at marami pang iba, mga kabayan. Hindi yata humihiyaw na panagutin ang grabing korupsyon na pinagagawa po sa atin ng mahigit 4 na taon o 3 taon mahigit. Wala po yata yung grupo ng liberal. Wala yata dyan si Lenny. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang obispo po na ang kanya pong pahayag, mga kababayan. Kapatid, ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa pag-una sa sarili. Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Ang kabaliktaran ng korupsyon ay hindi lamang katapatan. Ang mas malalim na kabaliktaran ng korupsyon ay pagmamahal. Ang kakayahang unawain ang kabutihan ng iba bago ang sariling kapakinabangan. Sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ulitin ko, sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong sa Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang, mahal mo ba ang Diyos? Kundi ang tanong,
sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Dahil doon nakasalalay ang kalidad ng ating pagiging tagapagsunod ni Jesus. Ulitin ko ang sinabi ko kanina, sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Yan po mga kabayan, hindi raw po magnanakaw. Sino kaya ang pinapatamaan ni Bishop ni Bishop Jose Colin Bagaporo? Sino kaya pinatatamaan ni Bishop na magnanakaw sa pera ng kapwa? Sino kaya, mga kababayan? Ito kayang mga tao na ito na malalaki ang budget at pilit pong ini-impeach ang Vice President? Sino po ba dapat ang habulin at panagutin, mga kababayan? Sino kaya? Ito kaya mga tao na ito? Katulad po ng Pangulo, ang 2026 budget ng Pangulo ay meron po siyang 27.3 billion na budget ng Office of the President. 27.3 billion, hindi po bababa. At sumunod po si Boying ng Ombudsman, 6.2 billion budget for the Office of the Ombudsman for 2026. At ang pangatlo po ay ang Office of PCO, 2.7 billion budget sa pangunguna po ni Auntie Claire, mga kababayan. 2.7 billion ang budget po ng Presidential Communication Office, PCO. At ang pilit po nilang ini-impeach na napakarami pong programa, ang budget po ng Vice President na sinasabi nilang corrupt ay 889 million na budget ng Office of the Vice President. At wala pa siyang confidential intel fund, mga kababayan. Napakalit ng budget ng Office of the Vice President, pero siya po ang pilit na pinaparatangan ng napakarami daw aligasyon, korupsyon at dapat mawala sa gobyerno at ma-impeach. Nakita niyo po. At nakita po natin kung paano po mag-rally. Ito po mga dilaw, kung paano po sila mag-rally. Lagi pong kasama sa pag-question at sinasabing panagutin sa korupsyon. Laging hindi nawawala po ang Vice President. Bakit po? Pagka po kasi nag-rally ang dilaw, ang liberal, ang pink, kasama pa ang grupo ng mga makakaliwa, di umano, mga rebelde, di umano, mga komunista. Hindi po ba? Lagi po nilang isasama ang Vice President. Babatikusin nila si Marcos, ang Pangulo, pero isasama pa rin nila ang Vice President. Sino po kasi makikinabang? Pagka po kasi napabagsak nila ang Vice President at napabagsak din po nila ito pong tinatawag na lupin at bangag, di umano, sino po makikinabang? Ang makikinabang po ang mga salot din, mga kababayan. Salot. Yung matagal na naging salot po sa atin, di umano, ay gusto na naman po makabalik sila sa kapangyarihan. Ang mga salot na ipinlas na po ng mga taong bayan sa inidoro. Hindi po ba puro po inidoro, pero ngayon sila po ngayon ang nagpipretend na mga mabubuting politiko. Ang mga dilaw, pink, liberal, at ito pong grupo ng mga makakaliwa, di umano. Hindi po tanga bobo mga Pilipino. Kahit ano sabihin nyo,
Kahit ano ang iyaw-yaw nyo, kahit siraan nyo na siraan ang BP Sara at sinasama nyo na ito'y ma-impeach, kakaunti lang kayo. Mas marami ang bukas ang isip at puso sa nakikita na trabaho ninyo. Hindi po ba? Ang Vice President iniipit na pilit ayaw bigyan ng malaking pondo. Sila po'y saganang-sagana sa pondo. Bilyon-bilyon! At isang damukal na aligasyon, anomalya, iskandal, korupsyon nang humahawak ng isang damukal na pondo budget galing sa buwis ng taong bayan. At lahat naman sila'y nakikinabang. Pati po yata ang simbahan, mga pare, ayon sa mga bodyguard at mga ex-soldiers, ex-marine, ay nadidilibiran din ang karamihan sa kanila. Pati media, pinangalanan, at pati ang mga makakaliwa, makabayang black, pinangalanan ang kanilang representative. Ganon din ang mga sinasabing galit na galit sa ginawa ng pamilya Marcos. Ibagsak ang pamilya Marcos, magnanakaw. Di po ba? Mamamatay tao. Human rights. Diktador. Pero ngayon, tahimik na tahimik po ang grupo nila. Nawala na po. Napabagsakin ng mga Marcos. Wala na po pati ang mga makakaliwa. Makabayan Black. Kamusta na Dilima? Kamusta na Kiko? Risa? Di po ba? At yung grupo po ng mga kaliwa, kamusta na kayo? Bamakino, kamusta na mga Aquino? Mga Jokno, sila Shell Jokno, kamusta na? Hindi po ba? Mga Akbayan, kamusta na? Gabriela, nasaan na kayo lahat? Ang mga kaliwa, nasaan na kayo? Tahimik na tahimik po. Kasi kailangan po nila pabagsakin muna ang Duterte. At sa kanila isusunod itong Marcos. Hindi kaya para silang makinabang. Hindi po tangat bobo mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawin tanga bobo. Alam namin ang layo ninyo. Nakita nyo po ang welga nila. Kaya nga mismo ang pare na nahandyan po sa EDSA ay sila rin po ang binanatan ng obispo. Ng bishop na si Jose Colin Bagaporo, ni Bishop Jose, sila rin po ang binanatan. Dahil sila rin po ang pinatamaan. Napakarami po kasing mga congressman, senador, at nasa Malacanang ay puro magnanakaw, di umano, ang pinatamaan po ni Bishop. Hindi kaya, pati yata mga kasamahan sa simbahan ni Bishop ay pinatamaan din. Hindi kaya. At halos po ng mga kasama yata niya doon, lalong-lalo po mga politiko na mga dilawan, pink at liberal. Mukhang pinatamaan din yata di umano ni Bishop. Yan po mga kababayan, ang kaganapan po dyan po sa EDSA ng rally po nila na mahiya naman sila. Mahiya naman kayo. Hindi po ba? Dahil meron po kayong sariling agenda. Hindi po kayo para sa mga Pilipino. Masyado po halatado ang inyong layunin. Kung sino ang tunay na makapagbibigay ng pagbabago sa ating bansa, ay pilit ninyo itong pinababagsak. Kasama niyong pinababagsak. Unbelievable. Ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. Di umano. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po.
At thank you rin po sa lahat po na nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo sa inyong pumapagawa. Muli po mga kababayan, ingat po tayo at kailangan po natin magtiis. Tiis po muna tayo. Bye-bye!